Ito nga at maaga nga akong nagising kasi naman ang dalawa kong anak is for the puyat na naman. Siyempre naisipan ko na nga munang isort tong mga lalaban ko kasi naalala ko nga pala na maglalaba ako for today. At medyo madami nga pala yung labahin ko, mga pinutian nga pala. Kapag mga ganitong pinutian pala muna is winawashing ko muna tapos saka ko ibababad ng mga ilang minuto or ilang oras. Ito nga at medyo inaantok pa nga ako kaso hindi pwedeng tumigil kasi nga araw nga ng laba ko ngayon. Sobrang tambak na tambak talaga yung labahin ko kahit nga matapos ko to ay may susunod na naman uli yung mga decolor naman. Para bagang walang hangganan talaga yung mga paglalaban ng mga nanay, diba? Sinong relate dyan mga mamis? Kahit gusto ko pang matulog ng mga oras na yan, hindi na pwede kasi nga mga 5:30 na rin yan. Mabibitin lang ang mamiroan nyo. Tapos nga ngayon lang pala ulit ako nakapag-video kasi nga hindi ko magamit masyado yung cellphone ko. Laging hinihiram ng mga anak ko. Tapos nga napapansin ko rin na mabilis na nga siyang malobat. Na nga at nasort ko na nga yung mga lalabhan ko at maya-maya nga ay magsisimula na nga ang mamiroan nyo. Naman yung bunsuan ko o naglilikot agad agang-aga. Ito nga at nagwawashing na nga ako ng mga oras na yan at maya-maya pa nga ay ibababad ko na nga rin pala yan at kukusutin din. Kaya nga muna ako sa kwarto kasi nga magliliquid pa pala ako ng mga hinigaan namin. Tingnan nyo naman ang itsura ng kwarto namin. O diba araw-araw ganyan ang eksena dyan. Siyempre dahil nanay ka aayusin mo yan kahit paulit-ulit pa yung makalat. Kahit gustuhin ko man na araw-araw magpalit ng bedsheet hindi naman pwede kasi nakakapagod din naman maglaba. Kaya nga once a week nga lang ako kung magpalit ng bedsheet. Pero napapansin ko nga na sobrang alikabok nga lagi nitong higaan namin, ang kati-kati nga minsan. Eto nga at natapos ko na nga rin palang maglikpit ng hinigaan at syempre nagwalis-walis din naman ako sa paligid ng kwarto namin. Kahit naman papaano is umaliwalis na rin ang kwarto namin. Pagkababa ko naman is naisipan ko na nga munang magwalis dito sa may labas namin. Medyo marami-rami na namang kalat dito, siguro marami na namang dumaan. Ito naman kasi talaga yung daanan ng mga estudyante kaya kung makapagtapon na nga lang din ng kalat is basta na nga lang. Pero okay lang, maliit lang naman tong labas namin kaya mabilis lang din siyang walsan. Dahil nakatapos na nga akong maglaba ng mga oras na yan, pinapatiktik ko na nga lang yung nilaban ko kasi wala namang kaming dryer. Ito nga at naisipan ko nga samsamin itong mga nilaban ko nung nakaraang araw pa. Sobrang tuyong-tuyo na nga ito at madali na nga itong tupiin kasi mga pambahay lang naman to. Mga damit naman ni Daddy ay nakahanger lang at diniretso ko na nga dun sa may cabinet namin. Yan nga at mabilis lang akong matatapos kasi nga kahapon natiklop ko na nga rin pala yung maliliit na decolor na nalabhan ko. Kasi talagang maliliit yung mahirap tiklopin. Sa totoo lang talaga, ito talagang pagtitiklop yung pinaka-ayokong gawin pero no choice tayo. Ito nga at si Daddy na nga lang daw ang maghahatid kay Ate Yumi. At syempre, tuwang-tuwa naman si Ate Yumi kasi minsan lang talaga siya maihatid ng daddy niya. Gusto nga sanang sumama ng dalawa kong anak na lalaki kaso nga umaambon kaya hindi na nga rin sinama ni Daddy sa paghatid. Fast forward na nga tayo, eto nga at nakapagsampay na nga ang mamiroan nyo. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood. Bye!